will be reading Hebrews chapter 6, 1 to 6, muli, para matapos tayo dito sa message natin about growing to maturity or move on to perfection. Hey, sabi niya, Hebrews 6, 1 to 6, therefore, leaving the principles of doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God. For the doctrine of baptism, the laying of hands, and the resurrection of the dead, and the eternal judgment. And this will we do, if God permit. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and were great partakers of the Holy Ghost, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing he crucified to themselves the Son of God, fresh and put into an open shame, at napag-aralan man natin ito, then commit natin sa Panginoon. Lord God, muli, hingi kami ng message at pag-unawa, intindi sa iyong salita. Hindi namin ito maintindihan kung hindi ka mag-usap sa isip at puso natin. Paliwanag mo po ito, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod na instrumento mo para maibigay ang mensahe sa bawat isa sa atin. Opo, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpo tayong lahat. Nakita natin sa lesson nung una na ditong text natin ay hinahamon na niya tayong kailangan mag-umpisa tayo at lumago. Hindi lang mag-umpisa na hindi lumago at walang lumago na walang pinag-umpisahan. Sabi ng text natin, verses 25, na sabi ni Pablo, iwanan nyo na yung mga basic ng mga aral. Uusad kayo. Yan. Kaya ng mga doctrine of salvation, baptism, resurrection, at kung ano-ano pa. Yan ay mga aral na pang-immature. Pag mature na tayo, ay doon na tayo sa mga aral na kung saan ay patungkol sa mga holiness sa buhay natin. Sinabi natin nung sumunod, verse 4 to 5 na lesson natin na hindi lang tayo uusad o mag-grow, kundi yung namnamin natin yung pagiging spiritual, yung pinasukan natin spiritual, namnamin natin yan. At consummate, ibig sabihin, kung pagkain sana, huwag mo lang tikman, ubusin mo, tapusin mo, gano'n. At napag-aralan din natin yung finalize and finish it. Yung ito na talaga, pagpasyahan mo, na ito na, grow na ako. Ganyan. Aabot tayo sana sa puntong yan, na final. Marami kasing sabi natin na maraming mga nagsasabing Kristiyano na tumagal na sila sa church. Pero yung warning ng 1 John 2:19 na naging kasama natin sila. Sabi ni John, ingat dahil naging kasama natin, nakasama natin sila, pero hindi sila kasali. Sumama lang pero hindi talaga kasali sa church. So yan, hindi tayo mabibigla, no? Na gaya nung panalangin natin, Lord, i-purify mo ang inyong iglesia. Ito ay iglesia mo, hindi iglesia ni Pastor Pasio. At sino man sa atin walang mag-claim na iglesia nito. Kaya sa akin, panalangin ko na lang ay, Panginoon,
gustong-gusto ko kahit konti kami, pero tunay na naglilingkod. No? Hindi yung ang dami-dami, pero hindi naman talaga naglilingkod. Kaya kung sino man, Panginoon, ang nakakasira ng church, o nakakasira ng iglesia, no? Sa testimony at anuman, tanggalin mo na lang sa iyong pamamaraan. And ganun talaga. Kaya ito ang message niya na sa isang iglesia ng Panginoon ay pag sa purification, mananatili lang talaga dyan at maramdaman mo yung talagang kumilala sa Panginoon, may Holy Spirit sa Kanya dahil mag-communicate yung Espiritu ninyong dalawa. Kaya hindi malilin lang ang Espiritu. Kaya kung minsan maramdaman mo na kahit anong sabihin ng isang tao na Kristiyano siya, pag hindi mo maramdaman yung closeness ng Espiritu ninyong dalawa, ibang Espiritu yun. Kaya hindi magtatagal din ang mga yan, mga ganyan. So dito, sa pagpapatuloy natin, na maraming, they will fall away, sabi, maraming umaalis sa pananampalataya dahil narinig nila, natikman nila, na singhot nila, lahat na lang na para lang malaman nila ay nangyari sa kanila, pero hindi pa rin nila tinanggap ang salita ng Diyos, o hindi nila tinanggap ang turo ng Diyos, o hindi nila tinanggap ang Diyos mismo. Salamat, naiinitan ako. Okay. Ngayon, ang gusto kong i-finalize o i-close itong message na ito dito sa binasa natin sa Hebrews chapter 6. No, dito sa verse 6, sabi niya, yung mga taong ganun na nakaranas na, ngunit umaalis pa rin sila. No? Narinig na nila ang tunay na ebanghelyo. At na-experience nila ang pagkabuhay Kristiyano. Ngunit hindi pa rin nila madesisyonan na manatili sa buhay na yan. Remember that Christianity, by the way, ang Kristiyano ay pagpasok sa kingdom of God. Correct? Nasa kingdom of God ka. Tayo. Hindi ang Kristiyano ay yung pagpapakitang-pakitang bait lang at pagpapakita-pakitang banal. Hindi po ganun. Kundi pananatili doon sa pinasok nating kaharian. Kaya kung alam mong ligtas ka, ikaw ay nasa boundary, nasa bakod, chapter 10, ng mga tupa, and that is the kingdom of God. Doon ka mabubuhay, doon ka maging masaya, at pagdating ng araw, makita mo na itong literal na kingdom na yan ay ang kaharayan ng Diyos. Diyan siya. Okay? Meron ang kingdom of God. Nag-i-exist. At yan ang kaharian kung saan tayo nabibilang. Ang verse 6 ay tinutukoy niya dito yung mga hindi kabilang sa kaharian o sa kingdom of God. Pero sila ay mukhang kasali. Mukhang kasali. Ibig sabihin, kaslalan. Parang nung banggit ko kanina, magaling silang magsalita about spiritual matters. Mag-testimony about God. They could even share that they experience answered prayers in their lives. But in reality,
they never experience that true relationship with God. It's because they don't have that relationship with God na na-establish. Ngayon, sa lesson na ito, kung ikaw ay kinakabahan, no? Dito sa verse 6, kung meron kang nararamdaman na kinakabahan ka na sa ano, isa kaya ako sa kingdom o hindi? Ginagawa ko naman ito. Gusto ko naman ng God. Sabi mo, pero hindi mo naramdaman yung influence ng Holy Spirit sa iyo. Mag-isip-isip ka. Guilty ka ba sa sinasabi ng verse 6 na pag ikaw ay totally na wala ka naman talaga sa pananampalataya, wala nang solusyon, wala ka nang ibang gawin, rineject mo na eh. Rineject mo yung narinig mo, mga narinig mo. Sabi niya diyan, wala na ibang solusyon yan. Ramdam mo ba yan? Nararamdaman mo ba na ikaw yung natutukoy? Ako yun na. At meron kang iniisip na gusto kong itama. Ito na yung pagkakataon para itama mo. Opo. Baka nagkunwari ka lang at nag-a-assume. Alam mo yung assume. Yung nagpapalagay. Akala mo. Maraming namamatay, napapahamak sa akala. Muntik na dami si Jacob. Last week, nakita ni Phoebe yung gamot, kasi yung gamot nakalagay doon sa mga gamot ni Jacob. Pero one time, nakita ko kasi yung gamot. Nakita ko, doon niliit yung sulat, kapareho ng gamot ni Jacob. Nakita ko pala, hindi ito, kasi red yung sulat niya, kaya naging curious ako. Binasa ko, hindi naman ito yung pangalan ng gamot, hindi naman carbamazepine. Sa dulo, halos magkapareho, pero hindi karba. Aware ako sa pagbabasa ko at mga alam ko about yung mga ganyan, nadaanan ko sa mga basa-basa na hindi pwedeng inumin ng isang tao ang hindi niya gamot. Hindi ko pinainom. Nag-message ako kay Mrs. kasi sabi ko, ano asan yung carbamazepine? Dahil ako umuwi dito ng tanghali. Hindi ko na mahintay yung response ni Mrs. Pinuntahan ko doon sa pinaglalagay niya, hinanap ko doon. Buti na lang may gamot doon. Yun ang pinainom ko. Itong si Phoebe, kinuha niya, nag-assume siya. Dahil nakita niya na yung natira na pinutol ni mama niya doon na pinainom, ay inulit ni Phoebe na ipinainom. May nangyari na kay Jacob nung pumunta ako sa Tadyan. Drowsy. Ngayon, dahil sabi daw ni Phoebe sa isip niya, nandito naman sa mga gamot niya. At ito naman ang itsura ng pareho. Kaya sino niya pinakumot niya, wala na, kawawa yung tao. Kaya ako, hindi na rin ako mapakali dahil alam ko na hindi dapat mga ganun ang mangyari. Ang tinignan ko na lang, gaano ba kaseryoso itong effect niya, itong gamot. Nakita ko doon sa research ko na this calls for immediate emergency ito. Kaya pinakuha ko yung BP ni Jacob, bumaba yung BP niya. Masyadong malaki yung binaba, tapos yung pulse rate niya, bumaba. Kaya sabi ko,
dali na natin sa ospital. Dinala namin sa ospital, pinumfile doon. Kasi magkamukha na gamot, pero hindi inusisa. Nagbase sa akala. Muntik nang buti na nga, hindi nangyari yung sa akin. Wala symptoms. Ganito ang mangyari, dahil mo na dahil bababa yan hanggang mawalan ka lang sa puso. Kaya, yan ang nakukuha ng akala ko, langit ako. Dahil nag-church naman ako, akala ko, dahil sumasama naman, akala ko, puro ka akala, pero wala, hindi faith. Yung akala ay hindi po faith yan. So, assumption is not faith. Tandaan nyo yan. Ang faith nakakaligtas. Ang assumption, ang akala, hindi nakakaligtas yan. Delikado yan. Then, pag meron kang conviction dito at gusto mong mag-repent, gawin mo na habang may pagkakataon pa para ma-experience mo yung tunay na damdamin, nararamdaman at tunay na trabaho ng Holy Spirit sa buhay ng isang sumampalataya. Para hindi ka kasali sa mga sinasabi dito sa verse 6, chapter 6 ng Hebrew, na ito yung mga taong nakasama mo, ang saya-saya minsan sa buhay nila, pero biglang umalis sa pananampalataya. Okay? Apostize ang tawag dyan. Meron tayong 1, 2, 3, 4 na conclusion dyan sa teksto na binasa natin. Ay na pinaliwanag ko. Basta, medyo maulit natin, pero ito yung conclusion niya. Sa verse 1 to 5, exposure without maturity is dangerous. Yan, una. Yung expose, alam na alam mo, marunong kang magsabi ng salvation. Nakakatakot yan, di ba? Kasi pagkwentuhan ka, nakikinig ka sa kwentuhan, sabi na, oo, sabihin mo, oo, wala naman talagang nakakapagligtas. Ang daan ay si Kristo, ang pagkaligtas ay by faith. Faith lang naman. Wala talaga, hindi sa religion. Mantakin mo, alam na alam mo yan. Pero, wala ka ng ibang alam. Yun lang ang mahirap. No? Alam na alam mo yan, pero wala ka ng ibang alam sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, iwanan nyo na yan, doctrine na yan. Kung talagang ikaw ay Kristiyano, mag-umpisa ka sa buto na yan, seed, the word of salvation, at uusad ka dyan, mag-grow ka. Kaya pag hindi ka nag-grow, ibig sabihin, yung narinig mo, hindi tumungo sa'yo. Baka matagal nang kinuha yan ng ibon, representing the devil. Kinuha niya yan. Kaya walang mag-grow sa'yo, hindi ka mag-mature. Delikado yun. That is dangerous. O baka naman, ikaw yung nakarinig sa parable na yan, narinig mo yung salita ng Diyos. Ang saya-saya mo dahil salita ng Diyos, sabi mo nga, oo, makinig tayo kasi walang masama dyan, salita ng Diyos yan eh.
Ano ka ba? Very firm ka na magsabi. Salita ng Diyos yan eh. Kailangan makinig tayo. O, nakikinig ka. Tapos, you're convincing yourself, kinukonbinsa mo yung sarili mo na ikaw ay good listener. Oo. Tama nga. Kasi nakikinig ka. Pero hindi mo tinatanggap at hindi mo inuunawa. Hanggang pakinig ka lang. Hanggang pakinig. Dinig na dinig mo. Pero hindi mo tinatanggap yung mga naririnig mo. Paano ka mag-grow niyan? Pag ganyan sa kwentuhan, magaling kang magkwento dahil marami kang narinig. Pero sa totoong buhay, wala kang may pakita na kilos mo sa buhay dahil hindi pumasok sa puso mo. Ayan. Dangerous yun. Kaya ang maturity ay kasali yan sa buhay ng Kristiyano. Naintindihan niya? Maturity. Natin mo, sa tagal-tagal mo ng Kristiyano, dali mo pang ma-offend. Kunting salita lang, nagtatampo ka na. Hindi mo na manage ang sarili mo. Hindi ka makorek. Ayaw mo magpakorek. Ikaw na lang palaging tama. May tama ka talaga. Yan ang magiging aral na dapat mapakinggan ngayon. Exposure. Expose na expose ka na. Expose na expose. Alam mo na kasi nakikisali ka, may conference, may fellowship, punta ka niya, punta. Pag uwi mo, anong sinasabi mo? Ganda yung pinuntahan namin sa fellowship. Ang gagaling nilang kumanta, ang ganda yung lugar. O, yung pinagsasabi mo. Anong natutunan mo? No comment. Kasi, narinig mo yung boses, pero hindi mo tinanggap yung mensahe. Sino mga nandito na ganyan? Nakikinig sa boses, pero hindi tumatanggap sa message. Kaya kung ako, ayaw ko na, sanay na ako din. Galing ni Pastor magpaliwanag. Ang ganda, maliwanag ang paliwanag niya. Hindi yan ang issue. Ang issue, tinanggap mo ba yung maliwanag sa'yo? Malalim na natin, mabigat na. Kasi hindi na kayo bata. Hey, exposure without maturity is dangerous. Second, dito pa rin sa verse 6, final rejection after full life is irreversible. Final rejection after full life is irreversible. Alam niyo yung salitang irreversible? Hindi na yan magagamot. Wala nang solusyon. Alam niyo, nag-research ako about fatty liver dahil meron akong fatty liver. Sabi niya doon, fatty liver is reversible. Ang saya-saya ako. Pero sabi niya, ingatan mo yan.
Dahil yan ang isang stage na papasok yan sa cirrhosis, liver cirrhosis. Pag napunta sa stage na yan, irreversible na yan. Ibig sabihin, hindi na. Alam niyo yung gamot niyan? Hintayin mo na lang. Nahihiga ka sa kabaho. So meron na ako sa stage na yan. Napunta doon. Kaya kung masabi ko, kinumbute ko yung edad ko dyan. Pero hindi ako natatakot. Dahil hindi ako yung tinutuboy dito. Alam ko na lumago ako at lalago pa ako. Tindihan niyo yan. So alam mo na kung ikaw ay mapupunta sa langit, nag-grow pa. Alam mo na kung ikaw ay pupunta sa langit dahil napapamahal ka sa Diyos at nag-i-enjoy ka sa salita niya. Pero kung walang kang katakot-takot gumawa ng kasalanan, disrespecting the Lord even, alam mo na yan. Hindi ka pupunta ng langit yan. Okay? Then, as a rejection, you're rejecting, you rejected God, His Word, His work, His wisdom, and lahat na hindi pumasok sa'yo. Sana makapagligtas ang membership ng church, ano? Sana makapagligtas kung pumasok sa simbahan. Pero, sad to say, hindi po yan nakakaligtas. Yung nakakapagtaka dito sa verse 6, sinabi niya sa verse 6, ito yung taong naliwanagan ng maigi. Grabe. Naliwanagan ng maigi. So, ibig sabihin, walang problema. No? Dahil nasinagan ka talaga. Ang problema, nandyan man yung sinag, yung liwanag, abot niya lahat. Pero yung loob, madilim pa rin. Madilim. Hindi naliwanagan sa loob. Grabe, kaya yan ang ibig sabihin dito nung na ano sila, naliwanagan sila. Tapos nireject pa nila. Hindi ko ma-imagine yun. Akin mo, alam mo na. Sabi mo, ang saya naman dito, ang liwaliwanag. Ang ganda naman dito. Maganda yung liwanag nagbibigay ng init. Katamtaman na initan ako. Talagang maganda. Hindi ako manlalamig. Kitang-kita ko yung sinag. Yun lahat masasabi mo. Gusto mo. For how many years? Pero, nung tignan ng Diyos, dumating ang kamatayan, at tignan ng Diyos yung puso mo, maitim, hindi man lang naliwanagan. Wala nang gamot yun. Wala nang gamot. Wala nang solusyon. Pag nakita ng Diyos na maitim pa rin ang buhay mo sa loob-loob mo, hindi na pwedeng sabihin dyan sa verse 6, hindi pwedeng muli ay bababa si Kristo at mamamatay sa cross.
para magkaroon ka ng isa pang pagkakataon para maliwanagan yung kalooban mo. Hindi, wala na yun. Ang nangyari, isa ka na nagpako kay Kristo. That is the rejection. Inako mo si Kristo, hindi mo siya tinanggap. Kaya, ito, purpose ng text natin, ano ang gusto ng writer ng Hebrews 6? Purpose is para pilitin niya tayo. Pilitin. Pilitin niya ang mga sumampalataya na sila ay dapat mag-grow, lalago, at hindi matangay. Kasi dalawang tinutukoy dito ng writer ng Hebrews 6. Yung taong mga natangay, at yung taong lumalago. Asan ka doon? Tangay o lumalago? Bakit mo? Lapit-lapit mo na sa salvation. Pero natangay ka pa rin pala sa labas. Siguro ang gandang boses ko. Gusto ba yung tao? Siguro ang gandang boses. No? Kahit hindi pa ako kumakanta niya. Nakakaaliw. Mga kapatid, grabe naman na puso yan pag hindi pa yung mag-response at hindi ninyo ma-associate itong mensahe sa inyo bilang Kristiyano. Grabe yung puso yan. No? Pero, ang nakakatakot dito, itong message ng chapter 6 ay isa itong warning. Alam niyo yung warning, parang nakaglalakad ka, nakakita ka ng karatula dyan. Sabi niya, huwag kang punta dito kasi mahuhulog ka. Ang chapter 6, hindi niya sinasabing nahulog ka na. Hindi niya tayo dinajudge dito, kundi nagwa-warning ito sa atin habang tayo ay buhay. Dito makikita natin kung ano ang kalagayan mo. Mahuhulog ka ba o hindi? Pang-apat na makita natin yung last. Dito sa chapter 6, verse 6, ay yung puso ng Diyos, the heart of God. Bagamat sinabi niya dito, wala nang susunod na sacrifice. Wala. No? Pero, yung puso ng Diyos dito ay nagpapakita ng habag, mercy, habag. Tama ba? Yung mercy, habag, yun. Nagpapakita ng yung puso ng Diyos ay nagpapakita na ang Diyos ay mahabagin sa atin. At siya ay pinapaabot niya yung habag niya na yan, yung mercy niya sa mga taong magsisisi at nagsisi pa. So, alam niyo yung salitang repent. Lagi ko sinasabi yan. Ang repent ay yan yung taong nagkaroon siya ng kaligtasan dahil tinanggap niya ang Panginoon Jesus na tagapagligtas at nag-repent siya. Nagbago ang kanyang isip.
Dahil nagbago ang kanyang isip, repent ang tawag niya, nag-repent siya, nagbago ang kanyang isip, makita mo na bago ng tuluyan ang kanyang buhay. Yan ang patunay na siya ay ligtas na talaga. Ang Diyos ay yun ang tinitignan niya. Yun ang dahilan na ang Diyos ay nagpapaabot ng kanyang habag or awa, kasali siguro na dyan. Siguro hirap kasi Tagalog habag. Yung habag dito ay diyan manok. Yung nasa, alam niyo yung nasa bundok, wild na manok, habag. Yung binukuli. Pero ito yung habag dito na mercy ay, alam niyo ba, ito ang pinaka buhay ng isang sumampalataya o kaya nagsisi sa kanyang kasalanan. Dahil magtakin mo, yung buhay mo na nasa kamay mo, naging nasa kamay na ng Diyos yung buhay mo. At nabubuhay ka dahil sa kanyang pagpapakilis sa iyo. Yan ang ito habang ng Diyos sa atin. Kaya, anong ginagawa natin sa habag ng Diyos? What are we doing to that mercy of God to us? Mercy para sa mga nag-repent. Itong verse 6, warning para sa mga tumigas na ang puso. Okay? Naging bato na ang puso. Hindi na pumapasok ang salita ng Diyos dahil matigas na na. Ewan ko kung pwede kaya. Alam niyo sa Hebrews chapter 4 verse 12, sabi niya, ang salita ng Diyos daw ay parang espada, double blade. No? Na talagang tumatagos yan. Kahit daw yung, alam nyo, may itak akong nirigalo. Nung ginamit ko sa yung, pata. Ting! Mas matigas yung pata kaysa doon sa bakal. Ewan ko itong espada na ito kung isipin mo. Pero itong espada, sabi niya, kahit sa pata, talagang, kahit itusok mo daw, patusok ka, hindi pataga. Patusok talaga mo. Piercing, sabi niya. Pero siguro ng puso, ng tumigas na tao, napakatigas na ng puso niya, wala na siyang respeto sa Diyos. Wala na, reject niya ang Diyos. Siguro pag itusok mo itong espada na sabi dito sa Ephesians, siguro mabawali. Siguro mababalutod. Siguro mapuputol. Yan. Ito ay warning sa mga tumigas na puso. Yung sabi ni Michael B., sinaksak mo ng kutsilyo yung puso, wala na. Pinupok mo ng martilyo. Anong sabi niya doon? Lama. Grabe yung klaseng puso yan. Kaya hindi ako magtataka na dahil sa ganyan na puso may mga nag-claim ng mga Kristiyano. Pero ni kailanman hindi sila makaranas
nitong biyaya ng Diyos dahil hindi sila talaga natutupan. Anong sabihin ngayon ng Puraw? At hiya ko katok, no hiya'y balik, ay hiya'y atong hiyag ko. Wow, dispiradong buhay. Nandyan na nga yung mercy ng Panginoon, pero kung sabihin mo pa lang sa buhay mo, ano ako magagawa ko kung ito na talaga ang buhay mo? Parang sisihin mo pa ang Diyos. Hoy, sisihin mo yung sarili mo dahil hindi ganyan, hindi matigas ang Diyos. Hindi matigas ang puso ng Diyos. Ikaw ang matigas ang puso. Lesson natin, mahabagin ang Diyos. Ito yung lesson sabi natin sa Diyos. Pero ayaw mo yung awa ng yung habag ng Diyos sa mercy niya. At tigas-tigas ng puso mo. Sabihin mo, ganyan kang magsalita. Pakasalamin mo pa ang Diyos. Eh kung ito ang gusto ng Diyos sa buhay ko, wala ka talagang kala palamitin ka na ito. Hindi gusto ng Diyos yan. Yan talaga ang gusto mo. Diba? Minsan nakala natin, napubola natin ng Diyos eh. Paimot-imot tayo, nakala natin, tao sa Diyos na, alam na, mag-imot-imot ka, imot ka gawin. Wala, hindi mangyari yan. So, manalangin tayo. Father God, thank you very much sa lesson namin. Opo, Panginoon, salamat sa iyong awa, sa iyong mercy, yung habang mo sa amin. Nararanasan namin ang mga pagpapala mo sa amin. At Lord, patuloy mo kaming patuloy kang magtrabaho sa amin para kami ay lalago ng lalago. Hanggang sa anong klaseng paglago ang maabot namin, Panginoon. Lord, gusto ko kung ako, Panginoon, na ako ay lalago gaya ng ganito. Kasali itong mga nandito, Panginoon. Pero kung ano man, Panginoon, ang alam mo na may bumato na ang puso na laruan ang relasyon o laruan ang pagiging Kristiyano sa kanyang buhay. Lord, ikaw na ang bahala in order to break that stone heart, hardened heart, ay ikaw ang bahala. Awaan mo at pakilala mo ang inyong anak na ang iyong anak ay totoong tagapagligtas. Hindi balita lang, kundi tunay, Panginoon. I-work out mo po sa bawat isa sa amin para ito ay maging maliwanag at maramdaman namin ang katotohanan ng mensahe ito sa amin. Balik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para diay ka message. Dala na yung mic ko. Yan. Natin ako ay good. Ganun yung mag-impact sa akin. Nakakabahala. Kasi habang rinirelate ko sa mga napag-aralan ko yung itong preaching natin yan. Lalo na dun sa may parable of the sower, yung word, yung seed doon na tinanim na nagre-represent yung salita ng Diyos. Paano yung situation natin na dumating yung time na nag-rapture na. Tapos tayo naiwan. Ang alam mo, ligtas ka pero hindi pala. Akala mo,
ang hirap tanggapin na papunta-punta lang tayo sa simbahan. Pasurot kung sinabi nila sa Ilocano. Pero, ayan, mas maganda na yung masakit yung message, tumatagos sa puso natin. Kaysa naman yung madusa tayo sa impyerno. Amen. Kasi nung andun kami sa Valor, in-explain ko sa kanila yung impyerno at saka yung langit. Mas nabahala sila sa impyerno. Kasi, in-explain ko sa kanila, tinuro ng Diyos sa kanila yung ano yung naramdaman ng rich man doon sa may parable ng the rich man and Lazarus. Yung naramdaman niya init na walang comfort doon, wala kang makikitang maganda doon sa impyerno. Kaya habang pinapakinggan ko, sabi ko, yung mga salita na yan, tinanim natin. Kung yan man ay tutubo, patuloy na tutubo yung mga salita ng Diyos na binigay na ririnig natin, magkakaroon din ng bunga. Yun yung lalabas sa atin. Ngayon, nakikinig ka na nakikinig ng mga mensahe. Sige, halos araw-arawin mo pa kung gusto mo. Pero hanggang sa buhay mo, hindi nakikita yung bunga na yun. Walang kwenta. Para ka lang nagbasa, tapos hindi mo sinaulo, hindi mo sinapuso. Walang kakwenta-kwenta. Parang gano'n na salvation. Pinakinggan mo, hanggang dinig ka lang, hindi mo tinanim sa puso mo, hindi namunga. Kaya, ang bagsak mo, sa impyerno ka. Kaya, ang laking warning na itong message na to. Hindi to lang na, ay, alam ko na yan. Yan lang. Yan lang, yan lang. Pero, bakit naibibigay sa atin yung message na yun ngayon? Bakit sinasabi ng Diyos na, Pastor Nat, ikaw na ito yung preach mo. Warningan mo itong mga to. Baka meron pa sa atin dito. Kaya lumalabas yung mga message na yan. So, pag-uwi natin sa bahay natin, mag-self-searching tayo. Bakit may mga warning na dito sa atin? Baka isa tayo. Pakinggan natin. Kasi, sayang naman, kung di tayo magkita-kita sa langit. Araw-araw ay sandi-sandi tayo magkikita dito, pero sa langit di na tayo magkikita. Sayang. Ayan. Thank you sa Panginoon at meron tayong message, encouragement at saka warning sa atin, sa Christian life natin. So, ayan, proceed po tayo sa ating offering. Parating tayo ni Brother Scott para ating offering prayer. Tumayo po tayo lahat. Sumarap kayo. Nailangin tayo ni Diyos mi Apo, dayaw kin may pantalo. Lord, agyaman kami Apo, isali kami mga sinanggan. Apo, agyaman kami, takbil kami mawan. Pagbagang na kami, Lord, kami, sa dito'y sa sobrang ang lang mga masayang na nanigid, kahit niya po magulang namin, kahit kami sa namin puso, isipan niya po, kahit niya po tagbunga rin po. Pasahan, nagbunga ako ngayon, ikan na kami man ako, wagas, pagbalik nagbunga rin po, kasi anak mo, Apo Diyos, usarin na kami, pausar kami kita, pagkakit naman ang pamilya ni Apo, kami apply ni, kasi balik, gagayim Apo kahit may bulang niya. Buwan naman ako din, may bulang kanya kahit may share. May bagbaga na sa nalito ko. Yung manggap market na. Kaya kami nga rin, kaso napariman ka niya may isa buhay niya Apo. Ang inaldaw-aldaw niya
namin, tapos na-mission yung kapsa. Pero dato nga kita pag-yaman sa takan, hindi makinagawa daw, kaya namin, marabay, kung makita mga kolorgan na sabi, pag-sud, upay, tulungan ko bawal ko sa kanya na pag-usay ng mga kapatid, kapatid, tapos namin kita, kasi nagpaling dalang nga po, tulungan ko bawal ko sa kanya naag-grow spiritual na po, ang lakas na kapatid, na umay kami na po, blessings mo po, kung makita niya akong i-apply mo. Salamat na rin, kita dami nga rin po regard at praying me, kadawatin niyo yung mission na nyo, mausara ako, pagayatan ng mga burger, pagaling yung pagkakas na, kasi ministry, hilawin ako. Lord, salamat na rin ako, pagsari, magkita ako nga, mission lang ako, yung mga una ko rin pagayatan, nilang dawal-dawal, bless mo ako. Yaman kami nga rin ako, pwede nga rin ako, idawat niyo, yamanan niyo ako, itinagan na po, Mr. Cristo. Pengen ulit na pinatay. May record tuloy adi kanya.